Genesis chapter 22. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham, narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno, at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano iyon anak?" tugon ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong papatayin ang bata. Huwag mo siyang sasaktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. "Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos." Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Mateo 22. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, 'Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat. Halina kayo.' Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Nakahanda na ang mga pagkain ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga bansang matao
Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masama't mabuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit na pangkasal?" Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili." Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama na ang ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at inuturo ninyong ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin. Kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit nais niyo akong hulihin? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis." At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit niyan?" tanong ni Jesus. "Sa emperador po," tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos." Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduseyo. Ang mga ito'y hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, "Guro, itinuro po ni Moses na kung mamamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po ay may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay, yamang sila'y napangasawa niyang lahat?" Sumagot si Jesus, "Maling-mali ang iniisip ninyo. Palibhas ay hindi ninyo naunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, 'Ako nga ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.' Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kasulatan?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Ang 2 utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nagkatipon doon,
Ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sabi nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanya ang Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanila ay walang nakasagot at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya.